Ako si Lorlyn Velarde at narito ang mga napapanahong ulat. Sa mga naunang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay natalakay ang kanyang pagnanais na maiprioridad ang mga infrastruktura sa bansa. Alamin ang ulat na ito mula kay Chloe Fajardo. Sa mga naging sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa ang programang Build Better More ang nais iprioridad ng kanyang administrasyon. Ang Build Better More ay infrastructure development program na binubuo ng 198 infrastructure flagship project na layon matugunan ang kakulangan sa infrastruktura ng bansa. Sa nakalipas na mga taon sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang ilan sa mga IFPs ay natapos na gaya ng Arterial Road Bypass Project Phase 3, Flood Risk Improvement and Management Project for Cagayan de Oro River, Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Adaptation in Pampanga Bay Project, Panguil Bay Bridge at Samar Pacific Coastal Road Project noong 2023. Sa kasalukuyang taon, 70 IFPs ang patuloy na ginagawa tulad ng MRT-3 Rehabilitation Project, MRT-7 Project, C5 Soundlink Expressway Project, Central Luzon Link Expressway, New Manila International Airport, Samal Island Davao City Connector Bridge at marami pang iba. Aasahan ang maraming IFPs project ng gobyerno sa mga susunod na panahon. Ang mga railways, expressways, mga tulay at mga paliparan ay makakatulong di lamang sa ekonomiya maging sa oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino sa sektor ng patubig, agrikultura, kalusugan at digital connectivity. Chloe Fajardo nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, patuloy na sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa ilalim ng kanyang administrasyon. Bukod dito ay pinagtitibay pa rin ang alyansang militar ng Pilipinas sa ibang bansa. Para sa buong detalye, narito ang ulat ni Jovi Rodriguez. Matatandaang sa unang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. noong 2022, binanggit niya ang Unified System of Separation, retirement pension ng mga military personnel at ang pagbabago sa modernisasyon ng National Defense ng Pilipinas. Sa kabilang banda, wala siyang binigay na pahayag noong mga panahong ito patungkol sa lagay ng soberanya ng bansa sa tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea mula pa noong nakaraang administrasyon. Nasilayan ng Pilipinas ang pangaangkin ng Beijing sa halos buong South China Sea taliwas sa International Tribunal ruling. Patunay dito ay nakaranas ng matinding pang-aabuso at pangaharas sa mga Coast Guard ng bansa, maging ang mga Pilipinong mangingisda. Sa kanyang sumunod na sona naman noong 2023, saka lamang nagkaroon ng mga bagong equipment ng militar na ayon sa presidente ay magpapatibay ng gusto sa karagatang pangseguridad at depensa. Dito na nakatanggap ang Philippine Navy ng 2 Wildcat anti-submarine warfare helicopter at 2 Jose Rizal class frigates. Nitong nakaraang taon, nagtalaga ang gobyerno ng 50 billion pesos na pondo para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines na nagalayon ng matatag na pambansang depensa at palakasin ang kapabilidad ng militar kontra sa patuloy na banta sa teritoryo ng bansa. Matatandaang nitong Abril taong kasalukuyan, itinampok sa Marine Exercise o MAREX 2025 at sa Lacnib ang mga pagsasanay sa coastal defense, medical evacuation at disaster response. Sa parehong buwan din isinagawa ang Balikatan Exercises 2025 o ang pagsasanay militar sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kabilang ang Integrated Air and Missile Defense, Maritime Strike at Counter-Landing Live Fire Exercises na bahagi ng mas malawak na Combined Joint All-Domain Operations.
Samantala, simula ngayong taon, makakatanggap ang Philippine Navy ng 2 brand new missile corvettes galing South Korea. Sa kasalukuyan, patuloy na pinauhusay ni PBBM ang alyansa nito sa Estados Unidos kung saan matatandaan sa kamakailang state visit nito at bilateral meeting kay US President Donald Trump, kanilang tinalakay ang matatag na ugnayan, patuloy na joint military exercises at modernisasyon ng AFP. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, matapos naman ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na mas simple o payak ang pagsasagawa ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, wala munang fashion show ang magaganap at tatanggalin na rin ang red carpet na lalakaran ng mga dadalo dito. Ito ay base sa protocol ng mga opisyal na naka-assign sa Batasang Pambansa kung saan wala munang photo ops, fashion coverage at nakaayos na interview ang magaganap. Paglilinaw nila, tanging doorstep interview lamang ang pahihintulutan. Matatandaang ginawa na rin ang pulisiyang ito noong 2020 at 2021, bunsod ng pandemya. At kami po ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Pulse.